Nagawa nga po mga idol ng Denver Nuggets na makakuha ng panalo laban sa Sacramento Kings sa kabila ng pagkakatanggal ni Coach Mike Malone. Ika nga'y mukhang kayang-kaya pa rin talaga nilang mag-compete nang wala ang presensya nito. At kasabay niyan, ibinulgar rin naman ni Nikola Jokic na bago pa patalsihin ng Denver Nuggets si Coach Mike Malone, alam na nga agad niya ang mangyayari. In fact, siya na nga mismo ang isa sa mga nagbigay ng approval sa ginawang ito ng Nuggets. At base sa balita, pumayag nga si Jokic sa ganitong team dahil masyado nga po siyang frustrated sa nangyari. Masyado rin naman nga po nitong pinapabura ni Malone si Russell Westbrook kahit ilang beses na itong nagkamali na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo. Imbes na bawasan ng minuto, di kay ibangko nakapagdesisyon ito na bigyan pa si Westbrook ng malaking playing time. Kaya dyan na nga nasagad ang presensya ni Jokic at ng ibang mga players ng Denver, kaya napagkasundoan nila na tanggalin na lamang ito sa kanilang team bago ang playoffs. Samantala, kahit man lumaki ang kalamangan ng Los Angeles Lakers sa mga teams na nasa ibaba ng standings, wala pa rin naman silang kasiguraduhan kung maseselyuhan ang third seed sa West dahil kakailanganin pa nga nilang manalo ng isang game sa huling dalawang laro kontra sa Houston at Portland Trail Blazers. Sa madaling salita, hindi pa nila alam kung magkakaroon sila ng home court advantage sa first round o kung sino ang kanilang makakatapat. Pero ayon kay Coach JJ Redick, wala rin naman silang pakialam kung sino ang makatapat. Hindi na rin naman sila kagaya ng dati since mas malakas, mas may chemistry ang kanilang big three na sina Lebron, Luka at Reeves. Mas eksperyensado, mas talentado at ang kanilang mga role player. Kaya hindi na nakapagtataka bakit maraming mga analysts nang nagsasabi na ang Lakers ang pinaka-iniiwasan ngayon ng mga teams na nasa ibaba ng standing since hindi alam ng kanilang mga kalaban kung paano babantayan ang kanilang opensa kapag nagseryoso na ang lahat. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng inaasahan, tuluyan na nga nalaglag at eliminated na ang Phoenix Suns sa playoffs at sa play-in. Kahit man meron pa silang natitirang mga laro, non-bearing games na rin naman ito. Kaya no choice ang kanilang front office na mag-umpisa ng gumawa ng plano para sa darating na off-season. Since hindi na naman gumana ang Big 3 ni na Kevin Durant, Bradley Beal at Devin Booker, inaasahan na bubuwagin na nila ito as soon as possible. Sa parte ni Durant, maaari nga itong mag-request ng trade sa Suns para makalipat agad siya ng ibang contender na gusto niyang sunod na paglaruan. Pagdating naman kay Bradley Beal, medyo mahihirapan rin naman dito ang Suns dahil kakailanganin muna nga itong i-waive ang kanyang no trade clause bago siya mailipat ng ibang team. Hindi rin naman ligtas sa mga gagawing trade ng Suns ang kanilang long-time superstar na si Devin Booker na delikado rin naman nga pong ma-trade sa off-season sa laki ng kanyang trade value na magagamit nila para makapag-rebuild ng kanilang lineup.